Mamaya po puwede niyo pong i-forward. Pagka nagla-live na po tayo. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hello, magandang Miyerkules ng umaga mga katampi. Isang mapagpalang Miyerkules ng umaga at isang pagpapala na tayo ay nagising. So another day of giving glory to God. Ngayong araw na ito ay meron tayong isang napaka-interesting na topic. At ito ay tungkol sa learning disabilities in children, teenagers, adults. Bago yan, gusto kong i-introduce ang ating panauhin. Siya ay isang big time na panauhin. Heavy po siya. Siya po ay aking professor sa graduate school. At bagaman siya po ay hamak bata, mahigit kalahati po ang kabataan na aking professor, napaka-mature po ng aking professor na ito. Siya po ay malapit ng maging abogado. Naka-enroll po siya sa John Wesley School of Law and Governance. Isa po siyang licensed teacher. Isa din po siyang licensed registered psychometrician, isang civil service eligible, at isang certified human resource associate. Siya po ay professor sa undergraduate ng psychology at professor sa graduate school ng guidance and counseling. Without further ado, I'd like to welcome our guest for today, Ma'am Kimberly Joy Agustin. Magandang umaga po, Ma'am Kim. Good morning po. Good morning, Doc Cha. And good morning po sa lahat ng mga kakambi natin na nandito today at nakikinig sa atin. Ayan, so napaka-overwhelming naman, ma'am, ng iyong pagkilala sa akin. Ayan, so, ayan, simple lang po. Ayan, kilala po ako dito sa Wesleyan bilang Ma'am Kim. Ma'am Kimi, Miss Kim. Ayan, so pwede niyo po akong tawagin sa mga pangalan na yun na nabanggit. Ayan, so very excited ako today kasi very interesting din itong topic and yung mga mababanggit natin dito, ma'am, later, na-experience ko personally sa mga children na hawak ko since ako po ay currently handling sa elementary students dito sa Wesleyan. Kayo po ang assigned na counselor ng elementary. Ma'am Kim, alam niyo? Yes po, opo. Alam niyo po, naka-focus po ako ngayon sa learning disabilities. Kasi ako po ay may na-encounter na isang kakilala. Siya po ay 24 years old, babae. At marami po kaming professionals, mental health service providers na naghahandle sa kanya. From doctors of medicine, doctors of philosophy, psychologists, may gastroenterologist, pediatrician, adult doctor, lahat-lahat na po. Meron pa pong mga caregivers and academic tutors. Hindi po isa lamang, marami po. At ang dalaga pong ito ay parang tumigil po sa kanyang pag-grow academically, kahit na siya po ay nakagraduate na ng college, pero ang lahat po ng kanyang ginagawa ay gawa ng iba. It is just being authored for her. Kasi nakagraduate po siya nung pandemic, so online po lahat ang trabaho, So it's the family and her tutors
that does it for her. So, Ma'am Kim, sa inyo pong karanasan doon po sa inyong mga bata na na-encounter, sa Tagalog po or sa simpleng pananalita, ano po ba yung learning disability? Thank you, Doc Cha. Ayan, so ang learning, pagka po sinabi nating learning disability, ito ay isang uri ng neurodevelopmental disorder na nagdudulot ng kahirapan sa pagkatuto, kagaya po ng nabanggit ninyo kanina, ayan, sa pangunawa ng mga iba't ibang konsepto sa paaralan o sa pang-araw-araw na buhay nila. So, ito pong neurodevelopmental disorder na to, o yung learning disability specifically, ay maaaring makaapekto sa pagbabasa o yung tinatawag natin sa English na dyslexia, pagsusulat o yung dysgraphia o in terms of mathematics yung pagkakalkula. Ayan, so in terms of mathematics yung dyscalculia kung tinatawag natin sa English. Ayan, pati na rin ma'am sa mga kakayahan natin sa pag-organize ng ating thoughts, ayan, yung ating pangunawa at yung pag-aalala, yung memories natin ay affected dito sa neurodevelopmental disorder na ito o yung sa learning disability na ito. So usually yung mga merong learning disabilities, hirap sila talaga na makaalala or mag-organize ng kanilang thoughts. And minsan yung mga bata or yung mga tao na nakakaranas nito is hirap sila in terms of academic, yung pag-aaral nila. Hirap sila mag-adapt dun sa school. Usually, kagaya ng naranasan ko before, unang taon ko dito, Doc Cha, sa school, hindi ko makakalimutan yon kasi nagiging distraction sila sa mga iba nilang kasama sa school. Ayan, so yun po, yun yung ibig sabihin ng learning disability in a simple term. Ayan. So ito po ay isang abnormal na development o pag-unlad ng ating isipan at yung ating nervous system na included of course yung ating brain as the main processor of our body. Yun po, Dr. Ma'am Kim, yun po bang taong may learning disability ay maituturing natin na mahina ang ulo? Yung mga may learning disability po, usually hirap sila, pero may mga instances naman na kaya nila. Kailangan lang po ng proper na gabay ng mga teachers, ng mga tutors. Ayan. Yun po ang dapat nating i-insist. Kaya bata pa lang, mas mainam na nade-develop sila. So hindi naman po technically mahina ang kanilang isipan. Meron lang silang kailangan i-process o i-ayos. Okay. So kailangan lang po talaga ng support. Oo. So yung kanila pong intelligence quotient ay kumbaga made-develop pa. Kung lalago sila, kung mag-i-improve sila. Yes po, opo, siya. Doon po sa sinasabi nating learning disability, may connection po ba ito sa pagbubuntis ng nanay habang nasa sinapupunan po ang bata? Posible po, Doc, kasi may mga iba't ibang factor na pwedeng maka-affect sa development o yung pag-unlad ng isipan ng isang individual. So, posible na during pregnancy, possible na nagkaroon ng sakit, may nainom yung magulang. Ayan. So, possible po siya na maka-apekto sa pag-develop ng isipan since dito po sa learning disability ay yung nervous system ang isa sa may problema. Yung development po ng kanilang nervous system. At meron din naman po, Doc, siya na iba't ibang uri o yung iba't ibang uri nito or aspeto kung saan sila pwedeng maapektuhan. Kagaya, for example, kanina, yung pagkatuto, so included po dyan yung hirap sa pagbasa, pagsusulat, pag-intindi ng mga konsepto sa school or even sa bahay nila, sa pang-araw-araw nilang ginagawa sa buhay. And yung kanilang social skills o yung kakayahan nila para sa pakikisalamuha. Minsan may mga learning disabilities na hirap talaga sila sa pakikisalamuha sa mga
classmates nila, sa mga friends nila, or even yung pag-unawa sa mga social cues, yung kung paano makapag-develop ng pagkakaibigan, or yung facial expression, or yung relasyon nila, na yung paggawa ng relasyon nila sa ibang tao. So, hirap sila sa mga aspeto na yon. And even yung motor skills na tinatawag, yung coordination o paggalaw ng kanilang katawan. Yan. So, usually, isa yun sa mga aspeto na pwedeng maapektuhan. And even yung speech, kasama din po dyan, Doc Cha, yung kanilang pananaw at pagsasalita. So, posibleng magkaroon sila ng problema sa pananalita, pakikinig, at yung pag-unawa sa mga sinasabi ng ibang tao. So, included din dyan, of course, yung kanilang, mapapansin natin to usually sa mga bata, yung concentration, yung pagpansin at yung kanilang concentration. Usually, Doc Cha, kapag merong learning disabilities or affected yung kanilang development, and hirap sila sa pananatili ng atensyon at yung pamamahala ng mga gawain. So, minsan, pag tinawag natin sila, hindi sila nagre-respond. Pwedeng tawagin natin sila sa pangalan pero hindi sila lumilingon. Okay, so meron silang problem in terms of concentration. Kung kinakausap natin sila, minsan hindi sila nakatingin sa atin or sa iba sila tumitingin. And even yung motor skills nga, pagka yung gumagalaw, sa iba silang lugar, pumupunta. Ayan. So yun yung mga iba't ibang aspeto na naapektuhan sa isang bata na merong learning disability. Yun yung mga different aspect na dapat nating pansinin. So, yan, meron tayong learning disability, meron tayong social skills na apektuhan na yung interpersonal relationship natin, yung motor skills, and even speech and concentration. Ayun, yun po, Doc Cha, ang mga affected na areas. Napakaganda po na ang guidance counselor ay nasa loob ng paaralan at na-share sa mga magulang yan. Hindi po ba, Madam, kayo yung school guidance counselors ay nag-i-interact sa advisor, nag-i-interact sa parents, and then meron po mga lectures, yung mga magulang, Opo. Oo, napakaganda po niyan. Ito po, Ma'am Kim, habang nagsasalita po kayo, may napipicture po ako. Kasi ang Wesleyan po ay hindi naman po eskwelahan ng mahihirap. Ang mga nag-aaral po sa Wesleyan ay mga nakakaangat sa buhay. Opo. And yet, you notice that there are children who have learning disabilities. Masasabi niyo po ba na ang learning disabilities ay nasa may kaya at saka salat sa buhay? Does it cut across the economic boundaries? Yes po, Doc. Walang pinipili ang learning disabilities eh. Talagang kahit mayaman ka, mahirap ka, pag nandyan yung disability, hindi natin yan pwedeng baliwalain, nandyan siya. So wala siyang pinipili kay anak ka ng presidente ng Pilipinas o hindi. Meron, Doc siya. Kasi dito mapapansin natin sa kahit anong economic level ng mga magulang. Of course, nakikita natin yan, napapansin natin yan na yung mga bata dito, kagaya nga po na sinabi ninyo, may mga kakayahan talaga sila na makapagbayad ng mataas na tuition fee. And yet, Mataas nga. and yet, meron pa rin pong learning disability. Ang kainaman lang po, Doc Cha, is that yung mga teachers po dito sa Wesleyan, once po na napansin nila yon, right away gumagawa sila ng referral, ini-inform nila yung parents. Once na na-inform yung parents po mismo, kapag okay sa kanila, kasi syempre minor po itong mga to, kailangan ng parents' consent. Pag okay po sa kanila na idaan yung anak nila for testing, for assessment nung bata, dadalhin po nila dito sa office for assessment. So kami dito po sa office, since with the help of our guidance director, of course, kinoconduct po namin yung assessment sa kanya. So usually po,
medyo matagal po yung assessment kasi bukod sa syempre kailangan kinakausap natin yung bata para ma-identify, no-observe natin yung bata. Marami pong aspetong titignan natin. So, yung mga magulang, luckily po, karamihan naman sa kanila ay once na in-inform ni teacher na kailangan ng assessment, dinadala naman po once po na okay yung bata or ready po din yung magulang. Ayan. Uy, sino po yung word na readiness ng mga magulang, pagiging bukas ng isipan. May kwento Yes, po ako opo. sa inyo. May kwento po ako sa inyo. Ah, yun nga pong kaibigan kong guro sa elementary school. Kasi po may subject na SPED sa basic education Opo. napansin po niya na ang batang ito may na-identify po niya na nasa spectrum, may parang may ASD. Ginawa po niya, pinatawag niya yung lola. Ang sabi po niya sa isang magalang na tono, "Lola, may pakiramdam po ako na yung apo niyo kailangan magpunta for assessment." So pinapadala po niya sa developmental site. Nagalit yung lola, nagtaas ng boses, ipinahiya po siya. "Hindi sira ulo ng apo ko. Walang diferensya ang apo ko." Eh di malumanay pa rin yung guro, "Wala pong sira ang ulo," sabi niyang gano'n. Kailangan po niya ng assessment para magabayan po siya at baka kailangan ng tutor. So sa gano'n, Ma'am Kim, na nagwala na yung lola, hindi na tinanggap, anak po kasi ng OFW ang bata. So ang both mother and father nasa ibang Nasa ibang bansa bansa po. po. Lola po yung nag-aalaga. Pagka gano'n po ba, ano pa po ang maipapayo niyong approach sa mga nakakapansin, sa mga teacher at sa mga magulang na parang hindi pa po bukas ang kalooban? Yes. Doc Cha, hindi naman po talaga naiiwasan yun, Doc Cha. Meron at meron po talagang mga parents, mga guardians na hindi ganun kabukas yung isipan nila when it comes to this kind of learning disabilities. Kasi for them, syempre, sino naman po di bang magulang ang pag narinig ang salitang disability, parang problema kaagad. Okay, so sa mga ganun pong pagkakataon, kung meron pong programa ang mga schools to conduct, of course, awareness seminar para hindi lang po isang parents yung isang parent lang po yung nandun, o maramihan para po ma-aware natin, hindi lamang yung isa, but of course, karamihan na din. And to help them, to observe yung mga problems sa mga anak din nila. Ayan. So, possible po kasi na baka mamaya, hindi lang pala isang bata ang nakakaranas nun. But of course, marami pa pong bata pwedeng ma-observe yun ng mga magulang kung meron silang awareness at kung alam nila kung ano yung mga possible na pwede nilang i-observe sa mga anak. Ma'am Yan. Kim, ito po bang learning disability meron po sa bata, meron sa teenager, meron sa adult? Ito po bang learning disability na 'to ay maaaring lumala pa? Pag hindi po Doc siya na nagabayan talaga properly, posible po, may possibility po Doc siya. Pero as much as possible, syempre ayaw natin humantong sa mga ganong instances na Oo. mapabayaan, po. Pero pwede po siya kasing mag-lead pa sa much greater problem, of course, kung hindi siya mabibigyan ng tamang atensyon. Okay. Kasi may mga iba't iba po tayong uri, Doc Cha, na halimbawa ng neurodevelopmental disorder, Oo. kagaya ng nabanggit niyo po kanina, yung autism spectrum disorder, isa rin po yan na type ng neurodevelopmental disorder. So ito po, yung ASD na tinatawag natin, karaniwan sila po may mga problema sa communication, yung sa pakikisalamuha nila, and pati na rin yung sa behavior po nila, yung repetitive behaviors na meron sila. And usually po, ito mapapansin natin yung mga bata, di ba, meron din silang tinatawag natin na ADHD. Ayan, so usually po, ayun, isa rin po yun sa uri ng neurodevelopmental disorder. So sila naman po,
hirap sila sa pananatili ng atensyon nila at yung pag-control at yung kanilang impulsive na kilos na mga galaw. Ayun, so mapapansin po natin yan sa mga children na merong ADHD. And yung learning disabilities nga po na dyslexia, dysgraphia, saka dyscalculia. And we also have intellectual disability. Sobrang dami po, no? Sobrang dami talaga nitong neurodevelopmental disorder na to. Yung intellectual disability naman po, ito yung pangkalahatang pagkaantala ng kakayahan na matuto yung isang bata at of course to have a development, yung kanilang pag-unlad. Ayan. So also part of the neurodevelopmental disorder is the communication disorder. Tulad ng yung speech sound disorder, yung stuttering, yung minsan pagkautal-utal ng bata, part din po siya ng isang neurodevelopmental disorder. And even yung social communication disorder. And lastly, yung motor disorder. So tulad po ng developmental coordination disorder, ito rin pong motor disorder ay neurodevelopmental disorder din siya. So minsan may mga bata na parang nakatulala. Ayan, so part din dito, ma'am, sa, if I'm not mistaken, yung Tourette syndrome, part siya ng motor disorder. Ayan, if you're familiar with that, ma'am, kasi sa social media, na yan parang binibigyan ng pansin. Recently, may mga videos na ako nakikita na ina-aware nila yung public regarding sa symptoms nitong Tourette syndrome. Yes, So yun po, yun ma'am yung mga iba't ibang uri o limbawa ng neurodevelopmental. Napakarami ma'am, sobrang hawak. oo nga po Kasi di ba our brain is mysterious din place. It's a mysterious place. sobra. Opo, talaga. Sobra Opo. ma'am. Hindi natin alam kung ano yung tumatakbo talaga dito, kung ano pa yung mga, capabilities nito. It is actually endless. So, Yes. napakaraming neurodevelopmental disorders. Naalala ko, siyempre alam niyo Ma'am Kim na ang basic course ko ay nursing, Opo. From Wesleyan University also. Okay. Yung Tourette syndrome, pinag-aralan namin yun. So in the 70s, in the late 70s, we were aware of Tourette syndrome. Mm-hmm. So kami, kasi po yung sa Wesleyan po, ang itinuro po na skill ng aming mga guro sa College of Nursing is to be observant. To be, meron po kaming mga running diagnosis dito sa isipan namin to be able to attend to our patients, So ngayon po, dati nurses lang, tsaka doktor lang, Ngayon, meron mga counselor, psychologist, psychiatrist na aware sila tsaka ang social media sa Tourette syndrome, Although, parang maliit na porsyento po ang may Tourette syndrome, Yes, opo, Doc Cha. It's very, konti lang talaga sila. Opo. And bilang lang din po. Ma'am Kim, nung araw, sabagay, hindi po naman sa lugar na kinalakihan ko kasi sa kinalakihan ko, mga tame kami na magkakalaro. Pero sa school, kahit na private school kami, merong mga bully. Kapag po ba ang kanilang kamag-aral ay nakita nilang kakaiba sa kanila. Siyempre po ngayon ang nanonood sa atin mga magulang, tinutokso po nitong mga bata, oy bulol, utal, kung ano-ano, yung mahina ang ulo, yung yung street, yung colloquial term for mahina ang ulo. Ano po ba ang maipapayo niyo sa mga magulang na pwede nilang sabihin sa kanilang mga anak tungkol sa panunokso sa mga batang may learning disabilities? Ayan. Thank you, Doc Cha. Ayan, unang-una po sa lahat, kailangan po mai-aware natin yung ating anak regarding sa speech disorder na meron sila or kung meron man silang ibang kinakaharap na problema. And then after that, of course, bilang isang magulang, we have to do our part na gawin, for example, yung matulungan sila kung paano yung proper na ma-improve sila.
Ayun po na kasi ang for example po school, kami dito sa Wesleyan, when it comes to controlling of course yung mga ganitong bully, yung mga bullying, ginagawa namin as much as possible yung kaya po namin. For example, we conduct seminars regarding anti-bullying campaign, of course. But syempre, after po noon, hindi kami ganun ka-aware kung ano nangyayari outside. That's why yung mga magulang, kailangan maging observant po sila sa pinagdadaanan ng kanilang mga anak. But of course, kagaya po na sinabi niyo, paano yung mga may speech disorder, paano yung mga may Tourette syndrome na to na tinatawag, mainam po siguro na maipaliwanag natin sa anak natin, matulungan natin silang ma-assess kung ano yung pinagdadaanan nila. And then after that, of course, once na ready yung bata to undergo, kasi may iba't iba naman pong therapies na pwedeng tumulong sa kanila to help them develop yung for example stuttering nila sa school, pag nagsasalita nila, kung paano ma-develop yung communication. So we have different speech and language therapies na pwede nilang puntahan para matulungan yung mga bata to help them develop of course yung kanilang pananalita. So, ang question dyan, Doc, siya, of course, paano kapag halimbawa wala namang capability Oo. para magbayad ng speech Opo. therapies, ano po? Ang best way, of course, is bilang mga magulang, kailangan pwede tayong mag-research regarding sa mga pinagdadaanan ng anak natin so that mas madali natin silang maintindihan at mas madali nating maipanawa sa kanila kung ano yung problem nila, kung ano yung problema nila. Tingnan mo yan, Ma'am Kim. Palalim ng palalim ang aking pagtatanong. Kasi nakikita ko dyan yung responsible parenthood, nakikita ko yung Opo. preparation for marriage or preparation for parenthood. Ang lalim, papalalim ng palalim. Tapos yung pagiging mature ng isipan na isang magulang. Kaya, kumbaga, parang yung pag-aanak ng napakaaga, parang hindi natin ini-encourage kasi nga, Opo. kung magkataon na gano'n, meron po akong gustong i-share. Yung meron po akong anak na mayroong dyslexia. Opo. Opo. But, okay. In the big school, in the all-girls school along Katipunan in Quezon City, she studied there, nursery, kinder, prep, grade 1. Hindi, no. Basta, doon siya, kinder, prep, grade 1, tatlo. Sa iba siya nag-nursery. Kinausap ako ng teacher, ang sabi ng teacher, she cannot understand. Imagine mo, in that big school, ay kaano pala natin yun, she cannot understand. Pa-pass out natin siya. Ang ibig po sabihin ng pass out, ipapasa siya pero aalisin ko siya sa paaralan na yun. Dahil hindi daw nakakaintindi yung anak ko. Ma'am Kim, nagkonsulta muna ako ng psychologist. Tapos sabi ng psychologist, dalin mo nga sa isang optometrist, ophthalmologist. Napakaswerte naman namin, Ma'am Kim. Sa, I think, Manila Doctors Hospital. Meron pong mag-asawa na taga rito sa Nueva Ecija. Isang ophthalmologist yung lalaki, optometrist yung doktora, doon sa Maynila. Sila, nagtitreat sila doon sa mga abnormal na mga ganon. Alam niyo ba, ma'am, na at the age of 7, 350 pala yung grado ng mata ng anak ko. Kaya hirap po siya. Kaya hindi siya nakakabasa. Kaya hindi siya natutong magbasa. And then, napakagaling ng doktora at saka ng doktor na yan. Pinasulat siya. Tapos pinadala sa developmental psych. May dyslexia. Napakapalad na naman yung sa tulong ng Panginoon naman. Nailipat ko po siya sa isang school. Manila Waldorf School. Siyam lang sila sa isang section. Sa isang grade level.
at puno ng pagmamahal yung environment. From 7 years old until grade 7, ma'am, na-heal siya, na-heal niya ang sarili niya, na-heal siya ng school, na-heal siya ng environment. Lumabas yung talino niya, nakagraduate po siya ng college. Tapos, she's able to adapt. Kasi tinatanong ko po paano ka nakaka-adapt? Di alam ko na pagbaligtad yung B yun. Pagbaligtad yung D yun. Pagbaligtad yung E yun. Pero lumaki po siyang matalino dahil sa support ng school, family, friend. Totoo po yan, Doc siya. Napakalaki pong tulong ng mga nabanggit po ninyo na yan. Kasi kayo po, sila po ang mga nakakasama ng mga bata na merong ganitong problema. Kaya yun po, kailangan piliin talaga natin yung proper na support para dun sa mga bata. Saka yung proper school, kung makaka-afford din Opo. naman, yung school na tutulong sa development, ano? Ma'am Kim, yung po bang pagkain, sa palagay nyo, so under environment po, ano, yung pagkain po ba ng tama, makakatulong sa pag-improve ng mga brain cells ng mga batang ito? Opo, totoo po yan, Doc. Siya nakakatulong po. Nakakatulong po ang tamang pagkain. Even sa mga ganitong edad po, imagine niyo po sa edad po natin na syempre kailangan kumakain po tayo ng tama to help, of course, yung development natin ng ating isipan. So, imagine yung magagawa po nito para sa mga bata pa lang na hanggat bata po sila na nakakain sila ng tama ng nasa oras kasi napaka-importante po yun sa growth and development ng bata. Yung po ba mga brain food? Siyempre, alam niyo ma'am, ano din ako, di Nuts. ba? Naturopath din ako, ano? So, yun pong omega-3 fatty acids, katulad po Opo. ng mga squash seed, kasoy, almonds, itlog, makakatulong po yun. Yes po, makakatulong po yun. Doc, ako din nag-ano ko na omega-3. Yun naman ang ginagamit ko. Kasi syempre, sa dami po ng binabasa, hindi mo naman hindi mo naman makukuha. Kailangan talaga ng support, ng mga supplement na gano'n para na din ma-enhance yung pag-transmit ng data sa isipan. Oo, Diyos ko talaga. Natatawa ako dahil yan ang pinag-uusapan namin magkakaklase ngayon. Yung mga estudyante mo. Ma'am Cherry, sabi sa akin, Opo. ano po bang iinumin namin? Sabi ko, hindi po kaya late na yan kasi yung board exam sa ganitong araw. Dapat po kasi 2 months bago po. Kasi po Yes, yun, opo. 2 months bago mag-take effect. Kailangan pa po ng Opo. saturation. Mhm. Tapos, ano po naman vitamina? Sabi sa akin, para magising. Sabi ko, last week pa lang, mag-start na sila sa vitamina para sanayin na yung katawan nila. So, in terms of vitamina naman po, para dito sa mga bata, kasi po madam, hindi ba yung vitamina natin nakakapagpalakas, nakakapagpalusog? Paano kung may ADHD at paiinumin pa ng yung mga, Pampahyper. paano po ba yun? Po yun, Doc, siya. Pero ang mainam po kasi, syempre kailangan pa rin po ng supplement ng katawan ng bata. So, ang mainam naman po ay makahanap tayo ng kung saan i-divert yung energy ng mga bata. Kagaya po dito, for example, ako pagka po may naging client ako na medyo hindi naman po siya diagnosed as ADHD, but makikitaan mo ng mga ganong, nagpapagawa po ako ng mga activities. Hindi ko naman po binabawasan yung supplement nila ng vitamins kasi importante po yun since bata pa po sila. So, Opo, importante po talaga may supplement. But, umanap tayo ng paraan kung paano ma-divert ng bata yung kanilang energy. Kasi sa pagbata, Doc, ang daming energy ng mga yan. Ayan, so, oo. dami. Kagaya po yung pamangkin ko parang every time nagigising siya, parang lagi siyang hyper. Lagi siyang excited. Kami po, ang ginagawa namin bonding,
minsan-minsan sumasayaw kaming dalawa kahit Oo. na wala sa rhythm. At least yung energy po nila na ida-divert nila doon. Or nagdo-drawings kami, nagko-color kami. Yun, Oo. nakakatulong din po kasi yun sa enhancement of course ng brain ng bata. Oo. Especially yung sa color, Oo. nagkukulay-kulay daw Oo, siya. oo, Yun. oo. Nakakatulong po yung mga ganong activity. Meron po akong irerekomenda sa mga kakampi natin, Ma'am Kim. At kung ikaw po merong chance, manood no Gifted Hands. True story po ito ng isang Black American na neurosurgeon. Nung maliit po siya po ay meron disability. Nag-i-stutter, naglala, tapos Opo. puro F. F ang grades niya. Pinagtatawanan siya ng classmates niya. Pero ang nanay niya, ang higit na naniwala sa kanya. So, yung nanay niya is a cleaning lady. So, single parent po yung nanay, doon sa Amerika. Napansin po nung nanay, yung anak, ang lapit sa TV. Yung kapatid andoon nanonood. Tapos, "Mother, can you help me with this?" Hindi niya nababasa. "Sound it out," sabi nung nanay. Hindi niya mabasa yung mga letra. Pinatingnan nung nanay, abay malabo pala mata, makapal pala yung grado. Tapos yung bata, ang sabi ng nanay, "Huwag kang tumigil mangarap dahil mas mahigit ka sa iyong pangarap." Hindi po tumigil sa pangangarap yung bata na yun. Nahilig siya sa music, nahilig siya sa arts, tapos nagpunta siya sa library. Ma'am, naging top siya ng klase niya, naging top siya ng school, naging representative ng region sa Amerika, nakatapos sa Harvard, tapos Grabe. Sa Johns Hopkins nag-residency sa neurosurgery. Naging top surgeon. So, from a person with a disability, natulungan niya yung sarili niya na yung katulad nga din nung Opo. Mm. so, paano po kaya natin ma-encourage yung mga bata na may mga learning disability na katulad po yung pinagagawa niyo, very ideal po, Talagang ideal by very highly suggested, recommended. Ano pa po kaya paano po kaya natin sila ma-encourage na makinig ng Opo. classical? Paano po kaya? Doc, kagaya ng nasabi mo kasi yung mga bata ngayon, mas mabilis silang ma-inspire sa mga napapanood, nababasa nila, nakikita nila, naririnig nila. So, maganda din po siguro encourage natin sila kagaya ng mga kwento na kung sino yung mga nagtagumpay sa buhay kasi Hmm. from there makaka-inspire tayo ng bata na alam nating may learning disability, 'di ba? Pero once na makaparinig sila, makapanood sila ng mga ganitong klaseng panoorin na mai-encourage sila, mai-inspire sila at mamomotivate sila na pwede rin palang mangyari sa akin 'yun. Pwede din pala kasi since true to life po naman talaga yung mga movies na to, no? Actually, Doc, maraming movies na ganyan eh. Mas magandang maka-inspire tayo pagka ganun siguro, nakapanood sila, nakakita sila, yung mga stories na inspiring. So Oo, yun, isa po oo. yun, Doc, siya, and of course, syempre, nandiyan talaga yung support ng nanay, yung paniniwala ng mga magulang, di po Oo, ba? oo, Sobrang oo. laking impact po noon para sa mga bata. And ako po personally, yung mga ganon, natutuwa ako, na-inspire ako kapag halimbawa nakita ko na from dati, hindi sila mga nag-e-excel sa school, tapos out of nowhere, biglang pagdating ng high school, nag-honor na sila, nag-valedictorian sila. Di ba nakakatuwa po sa puso? Oo. Nakakatuwa yung ganun. Ayun. So, Natatawa. yun, pwede ko yung po. Natatawa ako, Ma'am Kim. Kasi ako, elementary, wala akong naintindihan. Pagdating ng high school, may pula-pula pa yung mga grade ko. Kasi kinikwento ko yun eh. Pagdating ko ng fourth year high school, parang bang may awakening doon sa utak ko. Hindi ko maintindihan, Ma'am Kim, kung ano ba yan. Of course, grace of God. And then, maturity, awakening. Bigla ako nahilig mag-aral.
Opo. So, aral lang ako ng aral, aral ako ng aral. Tapos pagdating ko ng college, lalong walang lubay na pag-aaral. Para po ba akong nasusian na aral, 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 hanggang sa makatapos po Dok, ako na, hanggang ngayon. ayan, ano na daw, addiction to learning na daw yun sa akin. Ano? So, ibig ko po sabihin, yung environment ko po, number one, conducive. Yung daddy ko, mag-uuwi yan na maraming notebook, pad paper. At saka syempre, maraming gatas, maraming Milo. Yung, ma'am, yung nido namin, yung malalaki nung araw. Opo. Si mami naman, number one, maaga matulog. Number two, hindi kami, sa pagkain lang po kami bastante, pero yung luho, wala po kami luho. Zero ang luho namin. Hindi po uso sa amin yung makiuso ka kung uso yung clip na gano'n, naka-clip na, hindi po uso sa amin yon. Tapos po, yung aming left and right hand coordination na develop, kasi po pinaglalaba ko. Laba, 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 plancha, 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 bunot, bunot, bunot. So, naging coordinated po siguro yung utak ko dahil po sa gawaing bahay. Ma'am Kim, yun pong mga magulang na ayaw pagawain yung anak ng gawaing bahay. Ano po bang maipapayo nyo? Dok, ano, so syempre, choice naman po ng mga magulang yun, ano. Pero as much as possible, sobrang po kasing yung pong sinasabi niyo na naglalaban. Ako din po ginagawa ko yan, naglalaba po ako dati. Opo, Saka gustong-gusto ko po nagbubunot kasi opo. kailangan yung bawat sulok Ah, makintab. ah. Kasi Tsaka from hindi po there ba po, yung ano, yung utak po talagang umaandar eh? coordination talaga. Opo. Opo, gumagana po talaga yung isipan sa mga ganong bagay. But of course, choice pa rin po ng mga magulang yon. So, Oh, possible po kung ayaw naman po nila na paggawin sa gawaing bahay, pwede po siguro nilang i-enroll ng iba't ibang mga sayaw. activities. Oo. Oo. Opo, na pwede nilang gawin, di ba? Opo. So, pwede po siguro, baka pwede naman nilang hayaan na maglaro yung mga bata kasi from there, yung motor skills din po ng mga bata, yung tamang paggalaw, yung, di ba yung simple pong habulan ng mga bata, nakakatulong Opo. sa development ng motor Opo. skills ng mga bata. So, choice po ng mga magulang, but of course, huwag naman po nating hayaan na yung bata is wala na siya totaling gawin. Kasi from there, pag wala na siyang ginagawa, mag-i-stop din po syempre yung functioning ng brain natin. So unlike before, kung sobrang halimbawa may ginagawa siya, kasi gumagana yung isip pag may ginagawa. Kung wala siyang ginagawa, gumagana pa rin naman po yung isip. Pero hindi kagaya ng mga may ginagawa. Mm, mm. Ayun. So, Oo, siguro oo. pwede po siguro kung hindi gawaing bahay, i-enroll natin, i-encourage natin na may mga iba silang activities na pwedeng gawin. Pwedeng sports, di ba? Pwedeng cooking, di ba? Kung ayaw nila na naglalampaso, naglalaba, or nag-uurong yung bata, pwede siguro cooking. Kasi nai-enjoy yan ng karamihan ng mga bata ngayon eh. Saka yung baking, di ba ma'am? Opo, opo, Sobrang opo, opo. enjoy yan sa mga bata. Yung pag tiningnan ko po yung baking, it is an exact art. So matututo po ang bata ng 1/4, 1/2, Mm. 3/4. Yung measuring, Opo, yung yung fraction po. ano, Opo. mm, Tapos po yung degrees, centigrade degrees, Fahrenheit, yun po ang opo. nade-develop sa baking. Tapos po yung shapes, circle, oblong, Mm. sphere, nade-develop po. So, kung ipapasok po sa isang baking school, sa baking school po kasi napaka-eksakto eh. Pag sinabi pong 1 inch, 1 inch Talagang may spacing. sukat Opo, po. opo, Mm. opo. So, kung medyo mahina sa numbers, i-enroll po sa baking. Opo, totoo, Ah, nakakatulong po yun, Doc. O, kasi opo, sa baking po, yung tamang pagko-compute talaga kung gaano kadaming grams, di opo, po ba, opo. yung Yes, ilalagay yes, mo na yes, yes. flour, Opo, opo. yung sukat ng water, Oo, yung oo. number ng eggs na ilalagay Oo, mo. So, opo, yun, opo. nakakatulong po yun in developing, of course, yung kanilang mathematical skills. Yes. Doon po sa Manila Waldorf School, alam niyo po ba na nag-i-start ang math sa mga bato? Division. Bibigyan po sila ng siyam na pebbles.
Opo. Nakakahandusay po. Yung cleanliness po sa kanila secondary. Nakakahandusay po sila sa hagdan, sa ano. Meron po silang 9 na pebbles divided into 3. 3, 3, 3. So how many threes are there in 9? 3. Bibigyan sila ng 10 bato. How many fives are there in 10? Ibig ko po sabihin, di po ba'y bato walang bayad? Opo. So kung may nakikinig po sa atin na sasabihin natin na wala kaming kakayahan na mag-enroll sa baking, mag-enroll sa ganyan. So yung pong bato walang bayad. O kung ayaw nyo naman pong pahipuin, sungka. Yung, di po ba yung sungka? Totoo Laro na yun. sungka. Tak, Opo. tak, 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 tak. Suka. Opo. Mga Pampatalino po board yung, games. yeah, opo, Opo. board games, Board ano. games. Ma'am Kim, ano po ang i-discourage mo na activity para sa mga bata na may learning disability? Ako po personally, yung panonood ng TV, siguro lesson natin yun. Saka yung pagbibigay sa kanila ng mga gadgets. Pwede naman po sila talagang bigyan ng gadgets, pero with the of course limitations. Opo, At opo. saka yung kung ano lang yung pwede nilang mga i-access. Kasi minsan po na susobrahan, parang yung mga pinanonood lang is kinda entertaining, but of course nawawala yung essence kasi ng mga gadgets na to na for learning, lalo sa mga bata po kasi for learning ang mga gadget nila, and secondary na lang yung entertainment, di po ba? So yun, mas i-lessen po siguro yung paggamit ng mga gadgets, yung excessive watching ng TV. Kasi yung radiation din po nun, it actually affects yung Yes, development ma'am. ng Oo, opo. EMF, Mm. electromagnetic force. Ma'am Kim, tungkol po sa frustration ng mga bata, teenagers, adults na mayroong learning disability, paano po bang natin, kumbaga, hindi. Paano natin sasabihin sa magulang na, ito, frustrated yung anak mo. So, paano po bang ma-frustrate yung mga bata na may learning disability? And then, ano po ba yung mga common causes ng frustration nila? Tapos po, Ma'am Kim, paano po ma-frustrate yung teenagers na may learning disability? And then, yung adults na may learning disability? Iba't iba po yan, Doc Cha, kasi may mga iba't ibang paraan po kung saan sila na-frustrate. So for example, sa mga bata, usually kapag hindi nila nakuha yung gusto nila, mabilis silang ma-frustrate doon, mabilis silang mag-tantrums kapag hindi nila nakuha yung gusto nila. For example din, kapag yung teacher, hindi sila napapansin. 'Di ba? Usually po, ayun, na-frustrate din sila kasi feeling nila hindi sila want ng teacher. Yan. So usually po, yun yung mga factors kung saan yung mga bata is nahihirapan, nagkakaroon ng frustration. So may mga ganong emotions sila na hindi nila ma-contain. Kasi syempre, alam naman po natin pag bata, hirap sila sa pagko-control ng kanilang emotions. So, mas mabilis silang nagba-burst out, mas mabilis silang nako-frustrate sa mga bagay na lalo kapag hindi nila nakukuha. Kasi kapag bata po, di ba, ang pinaka gumagana dyan is the id natin, di ba? The id, mas ano sa kanila yung pleasure, yung pleasurable para sa kanila. And the thing is, kailangan lang po natin talagang alam kung paano suportahan yung bata, kung paano ipaintindi sa bata in their level na kung paano nila i-contain yung kanilang frustration. And ako po So, ay hindi po discourage papaluin. yung Huwag po papaluin. um, hindi po kasi advisable yung pamamalo. Hindi siya Oo. ganun. Kasi negative po yun eh. Oo. Negative reinforcement yun, di ba? Di Oo. ba, Doc? Kasi Mas po, okay po siguro na halimbawa kung sila ay na-frustrate, ipaliwanag mo dun at their level kung bakit sila mm, na-frustrate, kung bakit sila may ganung nararamdaman. mm. Ayun. So, Makasabat, yung pamamalo, opo. hindi po siya. Sasabat na po ako bago dun sa dalawang level ng frustration, ano. Ako Opo. po ay muntik na magpapulis eh. Kasi po nakita ko sa Maynila naman. Yung nanay,
pinagpapapalo sa mall yung bata. Ako, hindi yung puso ko talagang parang nilalamutak na gano'n, ano. Papapulis ko na 'to. Ang ginawa ko, pinuntahan ko yung guard. Kasi yung mga guard, oriented yan sa ganyan, ano. Kuya guard, bawalin mo nga yung nanay na yan kasi baka hindi ko matansya yung sarili ko eh. Mapaaway pa ako ng hindi oras. So, inano nung guard na, ma'am, ma'am, huwag niyong ginaganon. So, yung pamamalo po, negative reinforcement, lalo pong titindi ang tantrum. Tama po. Opo. Ayun. Totoo yun po yan, Dok. Kasi hindi, especially sa mga bata ngayon, hindi naman po sa ano, pero hindi siya sobrang advisable. Mas okay po na ipaintindi mo dun sa Oo, bata, mas oo, at their level. oo, Siyempre, oo, hindi naman basta-basta maiintindihan yun ng mga bata. So, kailangan at their level, ipaintindi mo kung bakit hindi nila nakuha yung mga bagay na gusto nila. Kasi, oo, siyempre, di ba po pagkabata, parang gusto nila, nakukuha nila right away kung ano yung hilig oo. nila, kung ano yung gusto nila, which is sobrang hirap naman din po na awatin ano ng mga bata. Oo, Kasi for example, totoo yun. paano po pagka yung parents din ay nasanay na sila na halimbawa binibigay din kasi nila, di po ba? Oo, Pag may mga parents po na ganun na parang for example, uh, nag-work si mommy at saka si daddy parehas. Tapos yung bata is naiiwan sa caregiver niya. Once na may gusto yung bata, pagka sinabi ng bata, binibigay right away ng parents as reward, as ano, parang, ano yung tawag dun, ma'am? Yung parang reward sa kanila oo, oo. para Pabuya. ma-feel nila na, Oo, na, na, na na walang very good. Oo, very good na sila. very good sila. Oo, na okay sila. Kasi pagka po, paulit-ulit nating ginawa yun, masasanay po yung mga bata, nai-spoil sila. Oo. That's why mas mabilis silang ma-frustrate kapag di nila nakukuha yung gusto nila. Ayun Eh, yun po. naman po mga teenagers, paano po ba na may learning disabilities, paano po ba nila pinapakita ang frustration? When it comes, pag teenagers po kasi, Doc, maraming factors eh. Di po ba? Kasi Ah, pwedeng ma-frustrate sila out of nowhere because of their hormones. Di oo. po ba pagka ganon, mga bata ngayon, especially sa mga babae, na Mm, dumadaan of course sa kanilang pagdadalaga. Siyempre, yung hormones, part yon ng kanilang, pwedeng maging reason kung bakit sila na frustrate. And of course, kasama na din dyan, once sa mga kaibigan nila, sa mga peers nila. Di po ba? Sa pag-aaral, for example, yung mga bata is may friends sila, kasama nila sa school. Kapag halimbawa sumama sa ibang mga group of friends yung friend nila na yon, minsan nakakaramdam sila ng frustration. More on emotional po kasi pagka teenager. Yan. So, in relation sa school, sa learning disabilities, naapektuhan po talaga kapag ganun. Ang more on emotional ang mga teenagers kapag po dating sa ganitong disabilities, more on yung hormones nila yung main reason kung bakit sila nagpo-frustrate. mm. Eh, yung mga adults naman po na mayroong learning disability, yun pala Ma'am Kim ano, ah, yung palang katulad nung sinabi ko sa'yo kanina na non-verbal learning disorder, yun pala Ma'am, eh, tumitigil na yung brain sa pag-input ng information? Parang tumigil na po sa 13 years old, eh, 25, 24 na po siya ngayon, adult na po siya. Ah, i Nag-stop na po dun Gano'n pala sa po yung oo, gano'n po pala yun, parang tumitigil na tapos hindi na opo. maka-input. Eh, ito po yung example ko po, self-harm po, adult po siya, self-harm po ang kanyang manifestation. Ano pa po ba yung ibang manifestation ng mga adults with learning disabilities? When it comes to adults, bukod po sa sa self-harm na yan po kasi karamihan eh ang ginagawa. Pwede ding addiction. So Ayun, oo, pwedeng umiinom sila or oo. gambling. Oo, Yan, isa rin po, ano. So pwede pong doon nila dinadala yung kanilang
frustration sa life, di po ba? Yun ang mapapansin ko po na syempre adult parang may freedom na sila to choose, may freedom na sila para kung ano yung mga gawin sa life nila. Ayan. So, ayun, Doc Child. So, yun yung mga ibang means para na pwedeng mag-manifest sa kanila bukod sa self-harm. So, tayo, Ma'am Kim, bilang mental health service providers, we never say never. Ibig sabihin, di po tayo, kumbaga, sumusuko at hindi tayo nagsasabi na ang isang tao ay walang pag-asa. Lahat ng tao po sa atin may Ay, pag-asa. may pag-asa. Opo. Saang anong klaseng mental health service provider po ba ang pupuntahan nila kung ang bata ay napansin nilang nagfo-fall under do sa kategory ng isa sa mga sinabi nyo kaninang nagsisimula tayo? Na learning disabilities po. Opo, No? So, opo. Doc, may iba't iba actually na na mga agencies na pwede nilang puntahan, na mga espesyalista na pwede nilang puntahan. So we have, of course, kasama na dyan yung mga SPED teachers, yung special education teachers. Sa mga iba't ibang schools po, may mga SPED teachers na pwedeng makatulong sa mga bata na merong learning disabilities. Yung another one is the educational psychologist. Ayan, so meron din po tayong mga educational psychologists. Sila naman po yung mga eksperto sa pagda-diagnose at yung pag-develop ng mga interventions para sa mga mag-aaral. Yun. So, another one is, of course, kapag ka sa speech, when it comes, yun, nabanggit ko din po kanina na speech disorder. So, meron tayong mga speech and language therapists na meron dito sa Pilipinas, of course, para matulungan sila sa mga problema nila when it comes to communication, yung pagsasalita at yung pag-unawa ng wika. And kasama din po sa mga espesyalista na to yung mga occupational therapists. Ayan, so kagaya po ni Doc Annie, so siya po ay isang occupational therapist and tumutulong po sila sa pagpapabuti ng mga kasanayan yung sa mga pang-araw-araw na buhay ng mga may learning disabilities, kung paano, especially sa mga may motor skills problem, no? Yan, so another one is of course yung mga clinical psychologists. Yan, tumutulong din po sila when it comes to mental health services na maaaring maka-apekto din po sa, of course, learning ng mga bata. And lastly po siguro yung mga learning disability specialist. Meron din tayo niyan. May ganun pa pala, madam. Opo, may mga learning disabilities specialist. I don't know if meron po dito sa Pilipinas, pero hopefully meron po sila naman po yung mga eksperto talaga na sa pagbibigay ng mga consultations and support para sa mga taong may learning disabilities. At of course, hindi lang sa mga tao na yun na may learning disabilities, but of course sa kanilang buong pamilya. Isusulat ko po ito at i-google ko dahil alam mo naman, yung meron akong isang client, learning disability specialist. Kasi po dapat po ba yung learning disability specialist ay face-to-face or pwedeng Zoom? May mga nagbibigay na po ng consultation online, Doc eh. So, Kasi kung taga Maynila. Very, na tayo ngayon, Doc, yung technology, sobrang gamitin na po talaga natin. And even ito pong ginagawa natin, di naman natin akalain na darating, di ba yung araw po na makapagbigay tayo ng ganitong serbisyo online. Ayan. So, pwede po siguro baka po merong online. Sa mga magulang po, dahil ang ating audience, ang tagapanood na kakampi ay kalimitan ay OFW, so nakakarating lang po sa kanila yung problema ng kanilang mga anak. Paano po ba? How do you think should they go about it? Should they coordinate with the teacher muna? Para po sa yung mga OFW po na magulang, pwede po nilang i-coordinate yon sa mga teachers. Kasi sila po ang mas mahabang oras na kasama ng mga bata.
especially Oo. sa school, di po ba? At saka sila po yung directly nakaka-observe sa behavior, sa mental ability ng ating mga children, no? Oo. So sila po directly ang makakapag-observe nun. Pwede natin silang yung mga teacher para ma-assist po yung mga bata na to. So pwede pong humingi ng tulong yung mga parents to Oo. observe, of course, and kasi yun naman po ang role din ng mga teachers is to be the second, the second Parents. mother, Oo, father, oo, oo. parents, Oo, oo. ng mga bata. Yun po. Hmm. So, So, syempre, bilang mga magulang, ang gusto naman po na natin lahat is of course to support yung mga bata and to help them para matulungan sa pag-aaral. Kasi that's the main goal naman po is of course ma-achieve ng bata kung ano yung gusto niya sa buhay. Na pwede naman po talaga mangyari kasi sa learning disabilities, Doc, wala naman pong pinipili yan na edad, di po ba? At pagtanda po nila, maaari din naman sila magkaroon ng sarili nilang pamilya, maaari nilang ma-achieve yung mga goals nila sa buhay. Bigla tuloy na naman dahil meron na lamang well, it's 11. Namamana po ba ito? Ang learning disabilities po, biologically, Doc, may mga instances kasi, Doc, na na pagka yung magulang, hirap, for example, na magsulat, pwede din sa bata mag-manifest yun. May mga instances po, but of course, syempre, malaking factor po yung environment. Yan, so sa environment. Kasi sila po talaga ang directly nagmo-mold sa bata kung paano siya lalaki in terms of pag-aaral, ano yung kanyang strategy sa pag-aaral. Even the strategy, kasi di po ba pagka na-observe ng bata pa lang, na naturuan na ng tamang pag-aaral yung bata, dadaling niya yun hanggang pagtanda. So, mas malaki po yung factor ng nurture pagka may learning Opo. disability. Oh, Ma'am Kim, kulang ng 1 oras natin sa ating talakayan ngayong araw na to. Sana po ang ating mga kakampi ay nakakuha ng lesson, ng mga tips. At ibibigay ko po yung floor sa inyo for mga 30 seconds na magbigay po kayo ng closing remarks or closing advice ninyo para sa mga kakampi natin tungkol sa learning disability. Ayan. Unang-una po sa lahat, salamat po sa lahat ng nakinig ngayon na mga kakampi natin, especially Doc Cha. Thank you so much for having me here with you today para po ma-share, of course, yung mga iba't ibang aspeto na dapat nating malaman. Simple lang naman po when it comes to learning disabilities. Tandaan po natin na itong mga learning disabilities na to ay hindi hadlang. Hindi po yan hadlang para matulungan nating maiayos ang buhay ng mga bata. Ayan na maaaring umayos at magtagumpay sila sa kanilang pag-aaral at sa tulong, of course, at suporta ng mga taong nakapaligid sa kanila, and of course yung proper strategy para mabigay ito sa kanila. And kabilang na dito, of course, yung pagpili ng tamang schools, paggabay ng mga magulang, and yung sa family, especially sa family, yung mga friends, makakatulong din po yan sa pag-develop ng kanilang pag-aaral, sa kanilang pamumuhay. And so, wag po nating sukuan yung mga children na meron nito, and yung mga teachers po na nakikinig sa atin right now, malaki po ang role natin bilang mga teachers sa kanila. So, tulungan po natin yung mga batang merong learning disability na ma-achieve yung kanilang goal sa buhay. Ay, So, yun naku, lang po, Doc Cha. maraming salamat po. Sa 1 linggo na po ako magsha-shoutout. Shoutout? Anong tawag? Shoutout, Hindi mo Shoutout. Oo. Sa 1 linggo na po ako magsha-shoutout dahil ako po ay natutok ng gusto kay Ma'am Kim. So, sa 1 linggo po, Tuesday and Wednesday po ako nasa kakampi. Guest po ako ni Secretary Cora Alma nila Ma'am Alma de Leon. Corazon Alma de Leon sa Tuesday, and then sa Wednesday po,
meron po tayong makakapanayam na isang former OFW na magbibigay po ng tips sa atin kung paano mamuhay at mapanatiling malusog ang ating katawan habang tayo ay nasa ibang bansa. So, nawa po ay pagpalain tayo ng poong may kapal, bendisyonan tayo, gayon din ang ating mga pamilya, manatiling tayong malusog, mapagmahal at mapagmahal sa ating bayan. Maraming salamat po mga kakampi. Till next time. Bye po, Ma'am Thank you Kim. po. RV, thank you. Fe, thank you.